Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Edgar. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Sinasabi ng mga matatanda na kahit anong layo pa ng iyong patutunguhan, babalik at babalik ka din kung saan ka isinilang. Napatunayan nito ng tampok nating karakter. Ipinanganak sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Antique itong si Rodel. Mula sa payak na pamilya na ang tanging ikinabubuhay ay pagsasaka. Pinangangalagaan ng kanyang ama ang munting lupain dahil para sa kanya, ito na lang ang tanging alaala na naiwan ng mga magulang. Bukod sa pagsasaka, kilala din bilang albularyo sa lugar si Mang Nestor. Bilang anak ng isang manggagamot, kahit papano ay may nalalaman si Rodel sa gawain ng kanyang ama. Bata pa lamang, tinuruan ito ng mga pamamaraan kung paanong malulunasan ang simpleng karamdaman. Ngunit mula doon, hindi na pinaunlad ni Rodel ang kaalaman. Nagnais ito ng mas maunlad na buhay. Nagpaalam ang binata na luluwas ng Maynila upang makapagtrabaho. Dahil na rin sa pag-uudyok ng pinsan, naingganyong sumama si Rodel. Lingid sa kalaman ng binata, ito pala ang magiging daan ng pagbabago sa kanyang buhay. Total may isip ka naman At sa palagay ko alam mo na ang ginagawa mo. Sige, hindi kita hahadlangan. Sana lang sa sandaling mahanap mo ang iyong sarili, wag na wag mong kakalimutan ang iyong pinanggalingan. Oo naman tay, wag po kayo mag-alala. Hindi naman ako panghabang buhay na mawawala eh. Gusto ko lang kayong bigyan ni nanay na magandang buhay. Alam ko, mahabang taon ang kailangan kong bunuin pero magsasakripisyo ko para lang matupad yung pangarap ko para sa inyo. Alam mo Rodel, matanda na kami ng nanay mo. Hindi mo na dapat paglaanan pa ng ganyang uri ng pangarap. Masasabi namin na kontento na kami sa kung anong meron kami. Ako nga ang dapat magsabi sa iyo ng ganyan dahil kami ang mga magulang mo. Tatay, ang responsibilidad nyo bilang mga magulang, may hangganan yan. Dumating na ang pagkakataong yun. Hayaan mo ako naman na magbalik ng kung ano man ang ginawa nyo para sa akin. Bakit? Kahit nandito ka lang, nagagawa mo naman suklian ang lahat ng sakripisyo namin Nakikita ko nagbubunga ang aming sakripisyo, Rodel. Lumaki kang mabuting tawat para sa akin. Sapat na yon. Para naman po sa akin, ginagampanan ko lang ang pagiging anak ko sa inyo ni nanay. Pero hindi yun ang paraan ko para ibalik ang sakripisyo nyo. Antayin nyo lang po ko, tay. Pag-uusap ng mag-ama. Kinabukasan, maagang nagbiyahe si Rodel paluwas ng Maynila. Pag-apak nito sa kanilang bakuran, hindi na muling lumingon ang binata. Bagaman naririnig nito ang inang umiiyak, hindi nagpadala sa emosyon si Rodel. Isa sa mga ugali nito, pinaninindigan ang anumang naging pasya. Habang nasa biyahe, sinabi nito sa sarili na tutuparin ang lahat ng mga ipinangako sa magulang. Pagdating ng binata sa syudad, kagad itong nakapasok sa trabaho dahil sa malaking pangangatawan. Unang araw pa lang sa trabaho, napuri kagad ito ng kanilang amo. Mahusay. Sana hindi ka ningas kugon kagaya ng iba mong kasama dito. Ipagpatuloy mo lang ang sipag mo. Magkakasundo tayo. Wika ng may-ari ng pagawaan na itago na lang natin sa pangalang William. Huwag po kayo mag-alala, amo. Ilang araw lang, makakabisado ko ang lahat ng gawain dito. Pagpasensyaan nyo na po kung medyo may kabagalan ako sa pagkilos. Nababagalan ka pa sa galaw mo. Halos lahat ng gawain dito, natapos mo na.
Basta tandaan mo lang ang sinasabi ko sa'yo. Dahil ayoko sa mga taong ningas kugon. Opo, amo. Maraming salamat po. Pag-uusap ng dalawa sa tanggapan ng matanda. Isa itong incheck na nanirahan sa Pilipinas ng mahabang panahon. Hindi inasam ni William na lalaki ng gusto ang kanyang negosyo. Kaya naman napilitan ito na ilipat ang kanyang pamilya sa bansa. Nang mga sumunod na araw, ganun pa rin ang pinakitang trabaho ni Rodel. Lalo pa itong gumaling, bumalis sa pagkilos. Bagay na napuna at kinagalit ng mga kasama. Uy pinsan, hinay-hinay lang sa trabaho ha. Napupuna ng mga kasama natin yung ginagawa mo. Hindi maganda yung mga sinasabi nila. Kesyo, sip-sip ka daw sa may-ari. Wika ng kanyang pinsan, si Edgar. Naku, hindi naman ganun yung gusto kong mangyari. Ginagawa ko lang yung dapat kong gawin. Pinapasweldo tayo ng tama, kaya dapat gawin natin na maayos yung trabahong pinagkatiwala sa atin. Oo, nandun na tayo. Pero ibang patakaran dito sa Maynila, pinsan. Palakihan ng ulo ang galawan dito. Hindi palakasan at pabilisan. Hindi mo rin maiiwasan na mayroong mainggit sa'yo. Problema nila yon kung may inggit sila sa katawan, pinsan. Di gawin din nila yung trabaho ng maayos. Nang sa ganon, pantay ang maging tingin ng amo natin. Kilala ni Edgar ang pinsan simula pagkabata. Alam nito ang ugali ni Rodel, lalo na kung trabaho ang pag-uusapan. Hindi ito umaalis sa pwesto hanggat hindi natatapos ang isang gawain. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw hanggang sa ipatawag ng kanilang amo si Rodel. Nung una, inakala ng binatang may kasalanan nito. Kaya naman sinama ni Edgar ang pinsan upang makipag-usap kay Mang William. Kumusta naman ang araw mo, Rodel? Ito amo, maayos naman. Wala pong problema. Pwede ko po bang malaman kung bakit niyo ako pinatawag? Huwag kang mag-apura. Halika, maupo muna tayo, magkape. Edgar, magtimpla ka nga ng 3 tasa at pakikuha na din yung sigarilyo ko sa mesa. Wika ni William. Naupo ang binata sa harapan. Bagyang kinakabahan. Hindi nito alam kung ano ang dahilan ng pagtawag ng amo. Maya-maya lang ay bumalik si Edgar. May dalang kape. Inilapag niya ito sa mesa at naupo sa tabi ng pinsan. Kinuha ni William ang pakete ng sigarilyo. Inalok sa dalawa. Kapwa kumuha ng tag-iisa ang mga ito at nagsindi. Unti-unting kumalma ang isipan ni Rodel. Kaya naman nagsimula magsalita ang matanda. Nakikita ko ang kilos mo dito sa pabrika, Rodel. Masasabing hindi mo nga ako binigo. Simula umpisa, hanggang ngayon na maglilimang buwan ka na dito sa akin, mas lalo ko pang nakikita ang husay at kasipagan mo. Mabilis kang matuto. Pambihirang kakayahan ng isang tao ang ganyan. Kaya kita pinatawag dito dahil ang gusto ko, ikaw ang mamahala sa bodega. Po, bago lang po ako dito ah. Baka ako nung sabihin ng mga kasama ko. Nakakaya naman po sa kanila. Tinatanggihan mo ba ang alok ko? Hindi naman po sa ganun pero... Kung ganon simula bukas, ikaw na ang mamamahala sa aking imbakan. Ako na din ang bahalang magsabi sa mga kasama mo tungkol sa bagay na ito. Wala kang dapat alalahanin. Wala naman silang magagawa eh. Ang sino mang hindi sumang-ayon sa aking gusto, maaari nang umalis. Walang nagawa si Rodel kung hindi pumayag. Dahil sa sinabi ng matanda, natakot din ito na baka tanggalin siya ng matanda kung sakaling tanggihan ng alok. Kinabukasan, maaga pa lamang ay pinulong ni William ang lahat ng mga tauhan. Pinaunawa nito
na si Rodel na ang bago namamahala sa bodega, bagay na hindi nagustuhan ng isa sa mga katrabaho. Amo, hindi naman yata pwede yan. Matagal na ako sa inyo. At kung tutusin, mas malawak ang karanasan ko sa trabaho. Kung ikukumpara dyan kay Rodel. Kung hindi mo gusto ang panukala ko, Bimbo, maaari ka na maghanap ng bago mong trabaho. O hindi kaya, magpatayo ka ng sarili mong negosyo. Yung ikaw ang masusunod. Hindi nakapagsalita si Bimbo nang sabihin ito ng matanda. Dali-daling lumabas ng pagawaan. Padabog na sinarado ang pintuan. Sabi ko na may mga galit talaga sa mga kasama natin . Ganun talaga ang ugali ni Bimbo. Marami sa mga kasama natin ang naiinis sa kanya dahil masyadong mataas ang tingin sa sarili. Hindi kaya magkaroon ako ng problema sa taong yun? Hindi yon. Basta gawin mo lang yung trabaho mo. Alam mo, masyado ka madaming inaalala. Halika na, magkape muna tayo dun sa labasan nang kumalma ka. O sige na nga. Sandali, magpapaalam lang ako kaya mo. Matapos kausapin si William, lumabas ang dalawa. Saktong pagdating sa kapihan, naroon ang grupo nila Bimbo. Pinagtitinginan ng mga ito ang magpinsan at pinag-uusapan. Hindi naririnig ni Rodel ang sinasabi ng mga ito, ngunit alam niya na sila ang pinag-uusapan. Habang nakaupo, tahimik na nagkakape, dumaan sina Bimbo at sinadyang tabigin ng pitsil ng tubig. Nakalapag ito doon sa mesa. Dahilan para matapon ito sa damit ng binata. Tatayo sana si Edgar, ngunit inawat ito ni Rodel. Hayaan mo na sila. Hindi naman sinasadya . Ano ka ba naman kitang-kita no? Binangga niya talaga yung pitsil tapos tinumba. Magbubulag-bulagan ka pa? Umiiwas lang ako sa gulo, pinsan. Isa pa, kasama natin sila sa trabaho. Isipin mo na lang pa nagkagulo tayo dito. Tapos araw-araw natin makikita ang isa't isa sa trabaho. Ayokong dalhin doon yung pag-aaway. Pambira ka naman talaga . Ikaw na nga ay naagrabyado. Ikaw pa'y nagpapakumbaba. Mabuti na yun. Hayaan mo silang makalampas. Pag-uusap ng dalawa. Habang pinagmamasdan ang grupo ni Bimbo palayo. Ngunit nakalimutan ni Edgar ang isa pang ugali ni Rodel. Kinabukasan habang nagtatrabaho, muli na namang pinadiskita ni Bimbo ang binata. Sa pagkakataong iyon, tinanggal nito ang mga tali na nakaimbak sa karton sa tabi ni Rodel, dahilan para bumagsak. Tinamaan ng binata, nagkasugat sa noo. Inakala ni Edgar na papalampasin ito ng pinsan. Ngunit pagkatayo nito, kagad niyang nilapitan si Bimbo. Bimbo, pwede ka bang makausap? At bakit naman? Anong problema, Bisor? Wag dito. Doon tayo sa likod mag-usap. Ayoko marinig na mga kasama natin ang sasabihin ko. O sige, walang problema, tara. Naglakad ang dalawa papunta sa likod ng bodega. Habang si Edgar naman ay nakasunod, pinagmamasdan ang gagawin ng pinsan. Alam mo bang nakakasakit ka na? Kung may problema ka sa akin, tapatin mo ko. Hindi ko naman na siguro kailangan pang magsalita sa'yo. Suyang-suya ako sa pagbumuka mo at ayoko naging desisyon ni Amo. Naiintindihan kita, pero hindi naman tama na ibunton mo sa akin ang galit mo. At isa pa, yung may-ari ang nagdesisyon. Kung labag man sa kalooban mo, wala akong magagawa dahil yon ang kagustuhan niya. Ang sabihin mo, Rodel, gusto mo din naman nangyari. Dahil kung hindi, matagal mo na yung binitawan. Pumunta ako sa syudad upang kumita ng pera. Maiahon ng pamilya ko sa kahirapan. Kung ano man ang narating ko ngayon, dahil yon sa pagsusumikap ko. Kaya oo, ginusto ko marating ang posisyon dahil ito ang pinangarap ko.
magkaroon ng desenteng trabaho. Kung ganon, ano pa ang dahilan ng pag-uusap natin dito? Para balaan ka. Sa susunod daw ulitin mo pa ang ginawa mo. Hindi na kita papalampasin. Hanggang 3 lang ang bilang na alam ko, Bimbo. Nakakadalawa ka na, kaibigan. Wag mo akong tinatakot, Rodel. Dahil hindi mo alam ang kaya kong gawin sa isang kagaya mo. Wika ng binata. Matapos ay naglakad na ito palayo. Naiwan naman si Bimbo nang gagalaite. Sinalubong ni Edgar si Rodel para tanungin kung ano ang nangyari. Rodel, anong sinabi mo doon kay Bimbo? Bakit parang galit na galit sa'yo? Binigyan ko lang ng huling babala si Bimbo. Sa susunod na ulitin pa niya yung mga ginagawa sa akin. Hindi ko na siya papalampasin. Naku, may nakalimutan akong sabihin sa'yo tungkol sa taong yun. May lahing mambabarang si Bimbo. Nakalimutan mo rin yata. Mula ako saan ka namamanggagamot. Huwag kang mag-alala. Dahil malalaman ko kung sakali may gagawin siya sa akin. Pero mag-iingat ka pa rin. Patraidor kung tumira si Bimbo. Salamat sa babala, kaibigan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ako natatakot sa kanya eh. Pag-uusap ng dalawa. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Rodel. Maging si Bimbo ay pinagpatuloy ang ginagawa na parang walang nangyari. Nang mga sumunod na araw, wala namang nangyaring kakaiba. Hindi gumawa ng kahit ano si Bimbo, maging ang mga kasama nito. Tila mga tutang sunod-sunuran sa mga inuutos ni Rodel. Ngunit makalipas ang ilang linggo, habang nagtatanghalian biglang nakaramdam ng kakaiba si Rodel. Nanayo ang buhok nito sa batok. Nagkataong hindi nito kasama si Edgar. Kaya nangamba ang binata hindi para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng pinsan. Dali-dali nitong tinapos ang pagkain. Muling bumalik sa pabrika. Nakita nitong nakaupo sa sulok ang pinsan habang sinasapo ang sikmura. Anong nangyari sa'yo, Edgar? At saka nasa na mga kasama natin? Hindi ko alam, pinsan. Pero ang sama ng pakiramdam ko ngayon eh. Biglaan nga lang din eh. Halika nga, tumayo ka dyan. Doon tayo sa opisina. Wala pa naman si amo eh. Dinala ng binata si Edgar sa opisina ng amo. Sinuri niya ito. Napag-alaman na may gumagambala kay Edgar. Mukhang alam ko na kung sino may gawa nito, Edgar. Pasensya ka na kung pati ikaw nadamay ha. Anong ibig mong sabihin? Malakas ang kutob ko na si Bimbo may gawa nito. Ikaw na rin ang nagsabi na may kaalaman sa pambabarang ng taong yun. Walang alam si Bimbo. Pero ang tatay niya, yun ang talagang kilala sa kanilang lugar. Marami nang napatay ang matandang yun eh. Sa estado mo ngayon, hindi mo kakayanin ng taong yun. Kailangan ko lang makasiguro sa lahat. Maganda ka, Edgar. Susubukan ko magpaalam kay amo. Gagawa na lang din ako ng dahilan. Sigurado namang papayag yun eh. Matapos ang pag-uusap, inantay ni Rodel na dumating si William. Walang pagdadalawang isip na nagpaalam ang binata. Hindi naman nagdalawang isip na pumayag ang amo. Walang problema, Rodel. Kailan ba ang balak mong luwas? Sa lalong madaling panahon, amo. Marami pong salamat ha. Huwag po kayo mag-alala. Babalik naman ako kagad eh. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Rodel. At isa pa, wala naman tayo masyadong gawain eh. Pagpapahingayin ko muna yung mga kasamaan nyo. Babalik na lang siguro sila sa susunod na buwan. Matapos magpaalam, kaagad nag-ayos ng mga gamit na dadalhin ang binata. Matapos ay tumuloy na ito sa pagluwas. Habang papalapit sa kanilang lugar, lalong lumalala ang kalagayan ni Edgar. Ngunit pinilit pa rin ito na makarating sa kanilang tahanan upang ipagamot si Edgar.
Isinalaysay ng binata ang pangyayari. Nung una ay nagalit ang ama dahil sinuway ng binata ang kaisa-isang bilin. Hindi ba sinabi ko sa'yo na wag mong gagamitin ang kakayahang itinuro ko para manakit? Tignan mo ang nangyari. Pati ang pinsan mo nadamay. Hindi ko naman po ginamit yung kakayahan ko, tay. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo. Isang tao ang nagbanta sa buhay ko dahil sa inggit. Binigyan ko lang naman siya ng babala eh. Ay nako, hindi na makakatulong kung sisisihin pa kita. Ngayon ihanda mo ang mga gamit ko dahil sisimulan natin ang panggagamot sa pinsan mo. Pag-uusap ng mag-ama. Nagsimulang magsende ng uling si Rodel. Naglagay ng mga sangkap na pampausok bilang proteksyon sa paligid. Nagbuhos ito ng lana de himag. Sa mga hindi nakakaalam ang lana de himag, isang uri ng langis na mula sa uri ng punong kahoy na kung tawagin ay himag. Sinasabing ito ay may kakayahang magpagaling ng anumang uri ng pilay, paso sa balat o pananakit ng katawan. Mabisa din itong pangtanggal ng kabag. Ngunit maliban dito, kinaiinisan ng mga masasamang elemento ang amoy, lalo na kapag ginagamit bilang pampausok. Kaya mabisa din pangtaboy ng mga hindi kanais-nais na elemento. Matapos ang pagpapausok, kagad nang tinawas ni Mang Nestor sa Edgar. Napag-alaman nito na barang nga ang dahilan ng nararamdaman nitong sakit. Mabuti na lang at nagawa mo siyang madala dito bago pa lumala ang sitwasyon. Magagawa ko pang tanggalin ang inalagay niyang sakit sa katawan ng pinsan mo. Kung ganun tayo, simulan mo na. Bago pa lumala ang kalagayan ni Edgar. Ako na pong bahala sa taong may gawa nito sa kanya. Tinanggal ni Mang Nestor ang sumpa sa katawan ni Edgar. 5 malalaking itlog ng uwang ang nakuha ng matanda. Kung hindi naagapan, maaaring ikamatay ni Edgar ang ginawa ng mambabarang na yon. Intensyon nilang patayin ang pinsan mo bilang pagigante. Ngayon, malaki ang dahilan mo para turuan ng leksyon ng taong yan. Ako na po ang bahala, tay. Siguraduhin niyo lang na ligtas si Edgar. Kaya ko na po ito mag-isa. Hindi na siya magagalaw ng mga taong yon. Ang inaalala ko ay ikaw. Masyadong malakas ang kalaban mo. Ang ganitong kakayahan ng mambabarang ay hindi pangkaraniwan. Nagagawa niyang magtanim ng higit pa sa 2 uwang sa katawan ng biktima. Mataas na uri ng pambabarang ang ginawa niya sa pinsan mo. Kaya kailangan mong mag-ingat. Alam ko naman po yun, tay. Maraming salamat po sa babala. Matapos masiguro ang kaligtasan ng pinsan, muli itong lumuwas ng syudad upang harapin sina Bimbo. Pagdating sa pabrika, sinalubong ito ng amo. Mabuti naman at nakabalik ka na kaagad. Kumusta ang kalagayan ni Edgar? Maayos na po, amo. Ilang araw na lang makakabalik na siya sa trabaho. Mabuti kung ganon. O siya, nag-aantay sa'yo mga kasama natin. Hindi daw nila alam ang gagawin pag wala ka. Ganun po ba? O sige, pupuntahan ko po muna sila sa pagawaan. Pag-uusap ng dalawa. Unang bumungad sa binata ay ang grupo ni Bimbo. Nakatingin sa kanya ng nakakaloko. Hindi nagpahalata ang binata. Sa halip ay kinausap nito ang mga kasamahan upang masimula na ang trabaho. Maya-maya ay lumapit si Bimbo. Tinanong si Rodel kung nasaan ang pinsan. Casual na sumagot ang binatang nasa bakasyon pa ito at sa susunod na araw pa ang balik. Ganun ba? Sana ligtas na makabalik ang pinsan mo. Wika ni Bimbo. Sabay lakad palayo. Bagaman sagad na ang galit ng binata, pinilit niyang kumalma. Nagantay ng tamang pagkakataon upang isagawa ang kanyang balak. Kinagabihan, dahil kakabalik pa lang ng operasyon, magdamag nagtrabaho ang ilang empleyado para makabawi sa mga nawalang araw.
Kasama sa mga ito sina Rodel at ang grupo ni Bimbo. Nang mga sandaling iyon, pinakaramdaman ng binata ang kilos na mga kalaban. Wala silang ginagawang kakaiba, maliban na lang sa manakanakang pagsulyap at pagngiti ng nakakaloko. Madaling araw na magpa siyang magpahinga ang grupo dahil papasok na ang mga pang-umaga. Habang papaalis sila Rodel sa lugar, muli niyang naramdaman ang kakaibang presensya. Walang tao sa eskinita ng mga sandaling iyon. Huminto ang binata at pinagmasdan ng paligid. Nakakita siya ng anino na nagtatago sa dilim. Batay sa tindig mo at orang inilalabas ng katawan, masasabi kong mataas ang kaalaman mo sa lihim na karunungan. Kaya pala hindi ka tinatabla na mga ginagawa ko. Ikaw pala ang tao naglagay ng sakit sa pinsan ko. Pasensya ka na ha, pero naagapan namin ang ginawa mo. Ang sabi ni tatay, malakas ka daw pero tignan natin. Mahusay ang iyong ama kung ganon. Alam mo bang nahirapan akong pagalingin ang sarili sa ginawa niya? Pero ngayon sa palagay ko, hindi na kayo makakabawi sa gagawin ko. Masyado ka mayabang, Rodel, di ba? Ngayon tignan natin kung hanggang saan ang angas mo. Hindi ako nagmamayabang, Bimbo. Sinaktan niyo ang pinsan ko at binalak patayin. Ngayon pagbabayaran niyo ang ginawa niyo. Pag-uusap ng dalawa. Lingid sa kalaman nito na nagsimula ng kumilos si Melchor. Bagyang nakaramdam ng pamamanhid ng binti si Rodel. Ngunit dahil sa taglay na depensa, nagawa niyang malaman at kontrahin ang atake ng matanda. Nag-usal na mga dasalang binata. Nagsimula ang kumbate ng dalawa. Walang sino man ang kumikilos. Maging si Bimbo ay hindi alam ang nangyayari. Ngunit para sa mga taong may mataas na spiritual na kakayahan, makikitang nagtatagisan ng lakas ang mga ito sa pamamagitan ng mga dasal. Kapwa hindi nagpapatalo. Bagaman ito ang unang pagkakataon ni Rodel na umarap sa pakikipagkumbate, kampante siyang magagawa niyang talunin ang matandang mambabarang. Habang tumatagal, lalong tumitindi ang batuhan ng mga dasal hanggang sa tuluyang bumigay ang tuhod ng matanda. Napalo dito hanggang sa mapadapa. Tatang Melchor, ano pong nangyayari sa inyo? Huwag mo sabihin hindi mo kaya ang taong yan. Wika ni Bimbo. Hindi na nakapagsalita ang matanda. Bumubulwak na ang dugo sa bunganga nito. Walang kapangyarihan ng kadiliman ng maaaring makatalo sa aral ng isang purong babaylan. Itong malaki mong pagkakamali, Bimbo. Hindi mo muna inalam kung sino ang kakarapin mo. Wika ni Rodel habang pinipilipit ang leeg ni Melchor. Nanlaki mga mata ni Bimbo nang makitang patay na ang matandang mambabarang. Akmang tatakbo na sana palayo, ngunit hindi ito nakakilos dahil sa ibinatong dasal ni Rodel. Nang mga sandaling iyon, desidido na si Rodel na patayin ang kalaban, ngunit naalala nito ang sinabi ng ama. Pasalamat ka at may respeto pa ako sa mga turo ng aking ama. Simula ngayon makakalimutan mo ang lahat na nangyari dito at hindi na muli pang babalikan. Nag-iip ng dasal si Rodel sa hangin. Nawalan ng malay si Bimbo. Matapos ay umalis na sa lugar ang binata. Nang mga sumunod na araw na pag-isip-isip nito, maaari niyang ikapahamak ang pananatili sa syudad. Kaya nagpa siya itong magpaalam sa amo na babalik na lang sa probinsya. Naunawaan naman ni William ang lahat. Kaya ng mga sumunod na araw nagpa siya na itong umuwi. Ngunit bago pa man siya makalis, may inabot sa kanya ang amo. Tanggapin mo ito, Rodel, bilang pasasalamat. Dahil sa iyo, nagkaroon ng kaayusan ng pabrika ko. Naging mas madali ang pagtatrabaho
Kung saan man gagamitin ang halaga, bahala ka na. Ang tanging dasal ko lang maging maayos ang buhay mo. Mabuti kang tao at siguradong marami ka pang matutulungan. Wika ng matanda. Matapos ang pakikipag-usap ay tumuloy na ang binata. Pagdating nito sa kanilang baryo, sinabi niya sa ama ang nangyari. Matapos marinig ang kwento ng binata, nagpa siya si Mang Nestor na hindi na ito payagang bumalik. Dahil doon, nanatili ang binata sa lugar. Ipinagpatuloy ang anumang sinimulan. Gamit ang halagang pinagkaloob ng amo, nagpatayo ng maliit na tindahan. Kalaunan ay lumago dahil na rin sa pagpupursige at pagsisinop. Lumuwas ng Maynila ang binata dahil sa pangarap na may ahon ng pamilya sa kahirapan. Ngunit kalaunan, napagtanto na kahit sa ang lupang sinilangan, kaya niyang palaguin ang sarili at pagbutihin ang kanilang buhay. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Pasensya na sobrang sakit ng lalamunan ko, kaya medyo hindi okay yung narration natin. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Paalam.